Mayroon pala dito nag-iisang bahay mga kabayan, no? Pahinga muna tayo dito mga kabayan, no? Hello po mga kabayan. Magandang gabi sa inyo. Ang oras pala natin dito ay alas 6 na. Ngayon ay papasyal tayo. Medyo mapag lang ngayon. Samahan nyo ako mga kabayan, no? May pupuntahan tayo isang lugar mga kabayan na ito ay first time kong mapuntahan at mayroon doon tayo makikita na kakaiba. Yung mga dadaanan natin mga kabayan, bibidyoin natin para makita nyo din dito kung ano na po yung itsura dito ng Nook City, Greenland. Tara po, samahan nyo ako. Ayun. So ngayon mga kabayan, nandito na tayo sa isang area na sinasabi ko. First time ko po dito makapunta. So tara, samahan nyo ako mga kabayan, no? Lalakad-lakad tayo dito. Explore natin itong lugar dito. Dahil ngayon pa lang ako nakapasok dito. So hindi ko alam kung ano na po dito sa unahan. Ito po yung area dito. Medyo mapag lang dito mga kabayan, no? At medyo tahimik dito na lugar. Puntahan natin dun sa ibaba mga kabayan, no? Merong naglalakad din dun. Tapos may bahay dito sa gilid natin. At may kuwan dito, yung bounce. And ganito lang talaga yung itsura ng Greenland mga kabayan, no? Mabato.
May mga damo naman siya, pero ayan na po, autumn na po yung sinasabi nila. At ito po yung mga bahay dito, makukulay talaga siya mga bayan. Tara, samahan niyo ako, baba tayo doon. Medyo malamig lang mga kabayan dahil nagpa-fog siya at medyo may hangin kunti, pero kaya lang naman yung lamig kasi meron naman tayong jacket at medyo makapal. Nagsuot na din ako ng warmer. Ayan. Ang misis ko pala mga kabayan ay talagang tumigil na siya sa pagtatrabaho nung nakaraang araw lang, kasi nga yun yung anak ko ay nagtai mga kabayan. Yung anak ko, naawa kasi ako sa anak ko mga kabayan, hindi talaga siya naka-adjust dito sa pagkain lang yung isa sa nahirapan namin. Hindi siya kumakain talaga dun sa kindergarten. Sinusubuan naman ni misis, pero pa isa-isa lang yung kain niya. Pero pag nasa bahay siya mga kabayan, kumakain naman siya sa bahay kasi sinusubuan namin. Pag hindi kasi sa subuan mga kabayan, no, ay talagang hindi siya kumakain, sa kunti lang. Kaya ang nangyari, namayat yung anak ko, tapos sinundan pa yung nagtai siya at medyo nabahala kami. Pumunta nga kami noon mga kabayan sa may hospital kahapon, dahil nga yung anak namin nagtai na siya siguro mga 4 or 5 beses na talaga sa isang araw siya nagtai, tapos napakaraming tubig. Inobserbaran namin yung itsura niya, maliksi naman siya, naglalaro siya, tumatawa siya, tapos malakas din naman siya kumain. Pag sinusubuan namin kumakain siya, tapos umiinom siya, dahil may dala kaming yung pang rehydrate mga kabayan, yung tinatawag lang oral ORS, oral rehydration. Yun yung titimplahin namin kapag tapos siyang tumai. Yan, medyo mabangin dito. Yan. Pag nakatai siya mga kabayan ng maraming tubig, pinapalitan agad namin ng tubig, kaya hindi siya na re-rehydrate. Ang problema lang, hindi tumitigil yung kanyang tai. Kaya una, 2 beses mga kabayan, nung 2 araw na, tinawag namin sa hospital. Sabi niya ng hospital kasi, pag dito kasi mga kabayan, pag nagpa-schedule ka dito, dapat tumawag ka pag nag-appointment ka. Pag hindi naman mga emergency, yung mga hindi malala, pero yung mga malala mga kabayan na kailangan talagang agaran, mayroon naman silang number na emergency at susunduin ka naman ng agad-agad. Pero pagka hindi pa emergency, pag kaya pa naman ng pasyente, ay tatawag ka talaga. Tapos kailangan mong tumawag mga kabayan lang, hindi ka lalagpas dun sa oras na matagal, kasi marami din ang tumatawag, kasi public hospital dito mga kabayan, isa lang yung hospital dito. Kaya pag nag-appointment ka dito, kung anong oras sila mag-open, dapat nakaabang ka na talaga 00. Kung kaya mo mga kabayan, dapat maka 00 ka, kasi pag na-late ka na ng mga 7 minutes, wala na, marami na makakuan sa'yo, appointment. Tapos nung tumawag na kami mga kabayan, kami na kausap po yung doktor, tinanong niya kung ano daw reaksyon ng anak ko, kung ano ba yung kulay ng tai ng anak ko, kung may dugo ba daw, kasi wala pa namang dugo, mga kabayan na lumabas, yellow lang talaga siya. Ang sabi ng hospital, wala daw problema pag ang bata maliksi, basta walang lagnat, walang iniinda, hindi siya nanghihina, basta malakas kumakain, umiinom, okay lang daw yan, kasi kadalasan yan diarrhea daw yan, yung pagtatai ay sa virus daw dahilan. Ang sabi nila kasi pag malala na daw talaga na parang hindi kuha na yung bata, matamlay na, may dugo na, yun na daw dadalhin. So ayun, hindi na namin siya dinala kasi sabi ng doktor, kinausap namin. Pagka kinabukasan mga kabayan, yun na naman, nagtain na naman siya, mas tuloy-tuloy na tuloy yung tain niya, mas dumami na, ilang beses siya tumai at lumala pa, pero hindi pa rin siya nanghina mga kabayan, no? Ang ginawa na lang namin, tinawag namin sa doktor na yung anak namin na umiiyak, kasi dito mga kabayan, kasi kung gusto ka talaga na ma-entertain talaga dito, kailangan mo talagang magdrama din minsan dito, sasabihin mo na although mga kabayan, yung anak ko nagrereklamo talaga na masakit yung tiyan niya. Kaya yun na sinabi ko na masakit na daw yung tiyan niya, umiiyak na yung anak ko. Pero hindi umiiyak yung anak ko mga kabayan, kasi nagreklamo lang siya na masakit yung tiyan niya. Ang kinukuhan ko lang, baka ma-rehydrate na siya, kasi mas marami nang lumalabas na tubig sa kuan niya, sa puwit niya, kaysa iniinom niya. Kaya noon mga kabayan, nagpa-schedule na kami. Ang sabi ng doktor, yun, punta kami nung ganung oras, 2:00. Pagdating namin doon, chinik yung anak ko, maliksi na naman yung anak ko. Tapos nawala na naman yung pagtatain niya, medyo kumalma.
Tapos nakita niya na chinek lahat yung katawan ng anak ko. Parang may ginawa silang ko na malalaman na nila kung mayroon ng infection ba or malala na talaga. Nakita man nila sa anak ko na maliksi pa rin, at saka yun na, binigyan kami ng kung ano ang gawin. Ano ba yung pagkain na ipainom, ano ba yung mga ipainom, mga juice, mga pagkain na kainin niya. So binigyan niya kami ng mga listahan kung anong gagawin. So sinunod lang namin yung mga kabayan. Bumili kami ng juice, yung sinasabi niya mayroong sugar, kasi kailangan daw yun ng bata yung sugar na ma-replacean agad. Sa awa ng juice mga kabayan, no, pagka kinabukasan, yung tae ng anak ko bilog na. So yun na, biglang nakuha na yung isip ko mga kabayan. Kasi ako pagka nagkakasakit yung anak ko, yung bunso ko talaga yung nagkakasakit, hindi na talaga ako mapakali niya mga kabayan. Sa akin kahit walang pera mga kabayan, okay sa akin, basta wala lang talagang sakit. Yan lang talaga yung gusto ko. Nandito na tayo sa mga batuhan mga kabayan, no? Medyo dumidilim na dito kasi nasa gilid tayo, mapag dito. Ayan. So tingnan nyo yung bahay sa likod, oh. Ayan. So ayun na mga kabayan, no? Pasalamat ako dahil nawala nga yung sakit ng anak ko sa tiyan, tapos yung tae niya bilog na, so bumalik na sa normal. At yung misis ko ay hindi na talaga siya nagtrabaho, stop na siya. Bali sa Monday pupunta na dun siya dun sa kuan, kasi sinabi niya lang kasi dun na asikasuhin niyo muna yung anak namin, mag-stop muna, mag-uwan muna siya, absent muna kasi magpa-check up dun sa doktor. Pero hindi pa siya nagpaalam na mag-uwan nga, aalis na muna sa trabaho. Pero sa Monday punta na siya dun at magpaalam na siya na hindi na siya magtrabaho. Dahil mga kabayan, para sa akin, nung dumating pa lang talaga kami dito mga kabayan, sabi ko talaga sa asawa ko, wag ka na muna magtrabaho kasi mahirap yung sitwasyon. Sunod ka na magtrabaho kasi hindi pa naka-adjust yung anak natin. Sabi naman ng asawa ko, magtrabaho ako ngayon, sa winter na ako titigil. At para matrending yung bata, kasi dito mga kabayan parang bawal sa kanila yung bata ikulong mo lang sa kwarto kung wala naman siyang dinaramdam, wala naman siyang sakit. Hindi pwede dito kung nasa kwarto lang siya, sa bahay lang siya. Pero ngayon, bali pinakansela namin dun sa may common yung kanyang application nga dito, kasi nagbabayad kami mga kabayan sa anak ko, nasa 2,500 Danish kroner. Kung sa pera natin mga kabayan, siguro nasa 20,000 na din yun. Kaya dito pag may anak ka dito na maliit, magbabayad ka din kasi iiwan mo yan sa kindergarten. Okay lang kung malaki na kasi mag-aral, wala naman ang gastos. Bago babalik si Mrs. sa trabaho, dito sa bahay, bali ipapractice na ni Mrs. yung anak namin na ilagay lang yung pagkain, siya nakakain dyan, siya na magsusubo. Kasi alam nyo dito mga kabayan, yung mga bata, magulat ka dito, maliit pa lang mga kabayan, no? Mga 1 taon, nilalagyan na ng pagkain ng mga asawa ko. Yung asawa ko kasi nung bago pa siya nagtrabaho dito sa kindergarten, nagulat siya. Akala niya kasi yung mga bata susubuan pa. Pagdating niya doon, nandun yung mga bata, mayroon na sariling upuan, tapos sa mesa sabay-sabayan sila. Paglagay ng paglagay ng pagkain, sabay-sabay kakain. Pagtapos ng pagkain ng mga bata, yung mga basura nila ilalagay nila sa lagayan din. Kaya dito kaiba talaga yung kultura nila dito. Yung anak ko mga kabayan sa Pilipinas, talagang baby talaga yan dun sa Pilipinas, kasi siya lang yung nag-iisang apo dun sa bahay. So lahat ng atensyon, yung lola niya, lolo niya, kapatid ko, sa kanya lahat. Kaya spoiled siya. Kaya pagdating dito, yun, nabigla siya. Parang hindi na talaga siya mapansin dito namin, kasi umaga pa lang gigising na yung ang asawa ko sa kuwan. Sa umaga pa lang, alas 5, gisingin niya yung anak ko, kasi minsan alas 7 yung pasok ng asawa ko. Nakatulog pa yan mga kabayan. Ang hirap gisingin, tapos binibisa niya. Wala pang kain niya mga kabayan, kasi hindi siya kakain pag umaga. So nangyari, yun, gatas lang. So walang laman yung tiyan ng mga solid food, gatas lang. Pagdating ng kindergarten, nagbabaon yung misis ko, pero isang subo, wala nang gana yung anak ko. Tapos didi, yun lang. Kaya yung anak ko ngayon pumayat. Kaya yun na naisipan namin ng misis ko na tigil siya. Kaya tumigil siya ngayon, at babalik muna namin sa normal yung anak namin, yung katawan niya, at matuto siya na lang yung magsubo ng sarili niya. Kasi ngayon ang natutunan ng anak ko yung yung paano siya magbihis. Ayun, natutunan niya yun, paano mag CR. Yung anak ko ngayon mga kabayan, noon
kuha na siya, hindi na siya umiihi sa pampers. Pag sabi niya, pag gusto niyang umihi, diretso na siya dun sa may CR. Ihi yan siya. Tapos pag magdumi siya, dun na siya diretso sa magdumi na. So natuto na siya dahil dun sa kindergarten, tinuturuan na sila. So iba yung kultura dito mga kabayan. Kung sa atin, parang baby na baby ka sa atin, yung mga bata. Dito bata pa lang, months pa lang, iniiwan na sa kindergarten. Tapos kukunin lang yan ng mga magulang pagkatapos ng trabaho. At yung mga magulang mga kabayan, pagod din kasi pagdating ng bahay, sikasuhin na naman yung mga bata. Dito kasi walang katulong dito. Halos ng mga tao dito busy talaga sa trabaho. So ngayon ay pasalamat ako sa Diyos mga kabayan na yung anak ko kahit paano ay nakaka-adjust naman siya dito sa klima. Yung dati talaga ay pag may anak ka kasi dito mga kabayan, hindi naman talaga ideal talaga na dalhin mo yung anak mo dito. Halimbawa pag nagtrabaho ka dito ng Greenland, sa akin hindi siya ideal talaga na dalhin mo yung anak mo dito. Depende kung ilang taon na siya. Sa akin, kung mga 5 years old siya pataas, pwede mo siyang dalhin dito sa akin. Pero kung education ang gusto mo, standard, matuto siya, yung maging matalino yung anak mo, pwede siya makapag-apply kahit saan na lugar. Sa Pilipinas mo na lang paaralin. Pero kung dalhin mo yung anak mo dito, maliit pa lang mga kabayan, no? Mga 5 years old, kahit 5 years old yan, pagdating dito, iba yung turo, Danish at saka Greenlandic. Kung ang plano mo sa anak mo, dito lang siya magtrabaho sa Denmark, pwede Denmark at saka Greenland, siguro okay dito. Pero kung sa ibang bansa na siguro mga kabayan, no? Kaya sa mga sabihin natin, kung mga posisyon ng mga mababa lang, pero kung sa patalinuhan mga kabayan, parang hindi ako kuha na kasi iba yung turo nila dito. Hindi sila nagpo-focus sa English at sa mga subject dito iba. Kasi napansin ko yan sa anak ko, yung mga subject nila iba talaga dito. At saka late yung turo dito mga kabayan, no? Parang sa anak ko dito grade 2 na sila, parang plus pa lang. Sa atin sa Pilipinas parang times na may times divide na, di ba? Kaya dito pagka nag-aral dito mga kabayan by edad, kahit hindi ka papasok, hindi ka babalik dito ng grade 1, grade 2 sa edad mo. Kasi pagdating na anak ko dito, kung anong edad niya, yun yung grade niya. Pero sa akin, kung better future mga kabayan, tapos malaki na yung anak mo, dito, dalhin mo na dito. Lalo na pag yung anak mo ay 16 years old, tapos pagdating ng 18, kung ayaw niya mag-aral, magtrabaho siya, dito maganda dito, kapag trabaho na agad siya. Kasi sa atin sa Pilipinas, no? Kahit mataas yung pinag-aralan mo, wala din mong trabaho sa Pilipinas. Mayroong trabaho pero mababa lang yung sahod. Kaya maganda na dito kahit hindi naman ganun ka-standard yung pag-aaral, pagtuturo. Pero kapag nandito ka na, dito na mag-18 yung anak mo makapagtrabaho, mas maganda dito makaipon. Grabe yung lugar dito mga kabayan. First time ko talaga dito makapunta. Ayan, oh. Pero nakita ko na yung mga kabayan kasi nagbibideo ako sa itaas. Dito po nagbibideo ako. Tapos ito may mga iceberg po dito. And lapitan muna natin itong iceberg mga kabayan. Pero iceberg na to ay natunaw na siya. Bumagsak na siya. Ibig sabihin nito ay dati mataas to. Ngayon, no? Piraso-piraso na siya mga kabayan. Ayan. So ganyan dito yung mga iceberg kapag medyo warm siya. Nasa 3 degrees kasi. Ayan, matutunaw din siya. Kaya mga kabayan, mayroong bahay doon. Hindi ko lang alam kung mayroon ba dyang natutulog or so pwede ba tayo magpunta dyan. Yan, oh, napakatahimik talaga dito mga kabayan, oh. Punta tayo dun sa unahan mga kabayan kasi mayroong bahay doon na maliit, oh. At mayroon ditong umaagos na tubig galing dun. Ayan. So ito yung first time ko talaga makapunta itong lugar na to. Actually marami dito mga lugar sa Greenland mga kabayan na tago siya. At kailangan sadyain mo talagang puntahan. Ayan, oh. May ilog dito mga kabayan. Nandun galing yung tubig. Ibig sabihin may lake dyan sa itaas. Ayan. So ipakita ko lang sa inyo dito ha. Napakatahimik dito at yun, oh, napaka-presko ng kuwan ngayon. Yung hangin, temperature. Hindi ko lang alam kung may tao ba dyan. Baka kuwan tayo kuwan tayo mga kabayan. So ang gagawin ko mga kabayan, puntahan natin yan. Pero papatayin ko yung video, makiramdam muna tayo kung may tao o wala. Baka tayo masita. Kasi maganda yung mag-ingat tayo, baka may private property yan. Tsaka bawal mong video. Mayroon pala dito nag-iisang bahay mga kabayan, no? Yan lang yung bahay dito.
Tapos ito parang stock room ata to. Tapos bato sa itaas. Tapos ito yung paligid natin, no. Yan. Tapos dun sa unahan, may mga ice na. Tapos dito sa harap natin, ayan, leak na siya, maririnig natin. Tapos may bahay naman dito. Ayan, may agos dito ng leak. Ayan. Yan, tara lapitan natin ito mga kabayan. First time ko po itong malapitan itong bahay na to at mapuntahan dito. Ayan. So ito mga kabayan, payag ka kaya dito katitira, ganito lang klase na bahay oh. Yan, nakadesign na din ito sa winter mga kabayan kasi itong bubong niya oh. Yan, pang winter na din to. Ayan. So ganito lang kalaki. Ayan, kaso sarado siya, hindi tayo makapasok kasi private property. Ayan. So may heater na yan sa loob, may pagkain na yan, may rep na. Kompleto na yun mga kabayan, no? May internet ka na dyan. Yan, payag ka kaya mga kabayan, no? Tapos ito lang yung pader mo dito, yun yung gate mo dito. Yung bundok na ito na bato. Tapos harap mo, ito lang, space mo. Yan. So kahit sisigaw ka dito, wala talaga makarinig, oh. Yan, yung kaharap mo, yan. Pwede na tayo mag-video kasi nakita ko nakalock siya. At ang pagkakaalam ko mga kabayan, pwede ka ditong mag-rent kasi meron siyang telephone number sa labas nakalagay. Siguro pwede yung rentahan. At ito po yung view natin dito. Parang may leak siya dito. Yan, may leak na tubig. Tapos may space ka dito. Yan, pwede dito mga kabayan pag may mga bata. Yan, parang playground na sa dito. Tapos ganyan lang po yung itsura. Yan, siguro mga kabayan, hindi ko alam kung ano ito ha. Ayun, CR siguro yung sa dulo. Tapos ganyan lang siya oh. May heater na din siguro to. Ayan. So payag ka kaya mga kabayan kung dito ka titira. Ayan. So kahit ganyan lang kalaki yung bahay mo kabayan, no? Tapos ang problema lang ito yung CR kapag nag-CR ka. Siguro ito ay ginagamit lang ito talaga pag camping, summer. Ayan. Kasi pagka malamig na mga kabayan, snow. So ito mga kabayan, tingnan natin kung ano ito. Ito siguro yung CR or bihisan. So, sana walang tao dito. Ayan oh. Hindi ko lang alam, bihisan siguro to. Yan. So ganyan siya. Hindi naman yan CR kasi pag CR kasi mga kabayan, mayroon dapat pipe sa ilalim. Wala, hindi CR. So isa lang ibig sabihin nito, stock room ito. So ayan, may CR na siguro yan. Ayan. So payag ka kaya mga kabayan kung ganyan yung bahay mo, diyan ka titira. Grabe yung daanan dito mga kabayan, nakakahingal. Grabe yung inakyat ko. Medyo sumasakit yung kamay ko dahil sa ma-fog. Maramdaman ko yung kapit talaga ng lamig. So ito may bahay dito, walang ilaw, parang walang tao. Tapos ito na po, dito na po tayo. Yan na po yung sasakyan ko. Yan, babiyahin na naman tayo papunta pauwi. So pag dito ka nakatira, malayo sa city at napakatahimik dito, medyo maboard ka dito pag di ka sanay. Yan, ganito itsura. Ayun lang mga kabayan, no? Hanggang dito na lang po yung ating video. Huwag nyo naman po kalimutan i-follow yung ating Facebook page, Pinoy in Greenland. I-subscribe nyo na din yung ating YouTube channel. Maraming salamat and God bless you all po.